Eto, hanggang ngayon ho, mga kababayan, eto hanggang ngayon meron pa din palang ganito. Akala ko sabi ni Tina B, tinigil na ito. Oh, akala ko Tina B, sumuko na sila. Hindi pa din pala, no? Tingin ko, hanggang 2028, meron po silang ganito. No? Meron pong mga mautog na mangyayari, mga kababayan, hanggang 2028. Bakit? Naku, puntos to kapag ka ikaw tumatakbo sa eleksyon, di ba? Para sa mga DDS lang po. Pero para po doon sa mga kapwa natin Pilipino na nag-iisip ng mabuti, na iniisip kung ano talaga ang gagawin o ang trabaho ng mga tumatakbo para maggobyerno sa atin, naku, para sa atin pong mga nag-iisip, para yung ganito pong mga hakbangin, tapos gagamitin mo sa eleksyon, mali po. Bakit to? Kita nyo ho, yung mga senador, mga kababayan, nananalo sa panig nila. Nananalo na nandoon sa mga PDP, sila Bongo, si Bato de la Rosa. Ano po ang inaasikaso? Puro po pagtatanggol dito kay dating Pangulong Duterte. Nakalimutan na po yata nila na sila ho ay senador ng bayan. Sabi ni Neng Gigi, pati Independence Day ng Pilipinas, binababoy nitong mga DDS at Duterte. Ano po ba ito, mga bossing? Babasahin ko sa inyo. Araw ng Kalayaan para kay former President Rodrigo Duterte. Come and join us. Nagkakaisang Pilipino. Halika na daw. May pag-aya pa din. Sino po ang host, mga bossing? Wala pong iba. Kundi si Harry Roque. Ay, hindi nakaano Hindi ho nakabuka ang bibig ni Harry Roque dito No? Tsaka medyo hindi siya stress dito. Yung dalawa ang host, si Maharlika at si Harry Roque. Ano expect nyong gagawin nila dyan, mga boss? Di wala pong iba kundi sisigaw po ng bangag, 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 bangag. Paulit-ulit ho ng ganun. Ngiwe, 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 ngiwe. Tama nga naman yung nagkomento kanina. Diba? Tama nga naman yung nagkomento kanina na bababuyin nila yung Araw ng Kalayaan. Sabi ni IB Adarna, talo kasi alyansa, iyakan time. Talo alyansa, 5 ang panalo sa alyansa, 5 ang talo. Sa inyo, ilan? 7 talo. yung sinasabi nyo na makakapagpalabas, makakapagpalaya dito sa tao na ito. Wala. Talo. Tatatlo ang panalo. Yung sabi ni dating Pangulong Duterte na magkalimutan na tayo pag hindi nyo ibinoto yung, ano daw sila, PDP ba sila? Yung Duterte-uten. Pag hindi nyo binoto ang Duterte-uten, magkalimutan na tayo. Ayun po, mga kababayan. 3 lang ang nanalo sa kanila. 7 ang talo. Kinalimutan nila si Gonggong. Ay, si Digong pala, sorry. Kinalimutan na nila si Digong. Bakit ganun? No? Pinagmamalaki ninyo yung 3 panalo ninyo, yung 7 talo, tapos anak ng tinapa, yung best friend pa ni Gonggong, ni Digong, siya pa mismo yung umiiyak. Ano yung sabi ng best friend ni Gonggong? Ni Digong. Yung best friend sabi, magpapa-recount po kami. Manual recount. Kasi po naniniwala sila na nanalo sila. Saan? Sa Imbornal, panalo kayo. Nakalimutan niya ho yata na yung kanyang bilang sa posisyon mga bossing nung eleksyon, pang 31, akala niya pang 13. No? May lakas ng loob pa na magpa-recount mga kababayan. Pag sila natalo, dinaya. Tingnan nyo nga yung Benhur Abalos. Nung nakita nila na wala, hindi aabot sa top 12. No? Nagmensahe sa taong bayan. Nagsalita, nag-concede.
Doon sa inyo, pag talo, dinaya, putragis na yan. Sabi ba, ito paulit-ulit pa si Gonggong, si Digong. Paulit-ulit si Digong, mga kababayan. Magkalimutan na tayo pagka hindi nyo binoto yung Duterte. Ayun, 7, talo sa Duterte. Diba? Paano ngayon? Ito, kalayaan para kay Tatay Dugong. Digong, wala na. Dahil hindi nanalo yung Duterte. Yun ang kalimutan na. Diba? Ano to, paasa na lang na makakalabas pa. Tapos yung lawyer ninyo kung ano-ano pa ang inuuna. Imbis na sana depensahan yung kaso ni dating Pangulong Duterte, ang ginagawa po mga bossing kung ano-ano inuuna. Disqualified daw, i-disqualify daw yung mga judges. Ipatanggal daw yung 2 judges. Anak ng tinapayan. Paano kayo mananalo? Kung si Harry Roque, madami nang iniisip kasama yung kanyang asylum, mas mukhang madaming iniisip. Yung inyong lawyer. Di ho ba? June 14 sa The Hague, sa harap na naman. Tapos na naman, mapapagalitan na naman kayo ng pulis kasi nag-iingay kayo. Sabi, ang venue to be announced daw po, TBA. Wala pang venue. Sa Pilipinas, ano ganap? Wala. Wala. Madami nang ayaw tumanggap doon sa inyong mautog. Hindi na kayo tinatanggap. Paano po? Puro destabilization lang naman po ang sinasabi nila. Maggagaganyan ho sila sa Pilipinas. Lolokohin pa nila yung taong bayan. Maggagaganyan ho sila. Sasabihin, mautog dito. Ito yung entablado ng mautog. Maglalagay ng poster ni Gonggong. Ni Digong. Maglalagay ng poster ni Digong. Nakaganon pa, prayer rally. Putrages, kapag ka nagsalita na si dating Pangulong Duterte, kulang na lang po, lumubog sila dun Ano ba yung pinuntahan natin? Prayer rally ba o murahan? No? Mas dinaig pa ho, mga kababayan Yung sa mga sa flip-top. Sa flip-top, bumabaha po doon ng mga murahan, bumabaha po doon ng mga bad words. Sabi siguro nung aaten, at umattend ako, sabi, prayer rally kasi nakaganon si Digong, nakaganon. Di ba? Tapos nung nagsasalita na si Digong, kala mo kasali sa flip-top. Puro PI ang pinagsasasabi. Hindi ba kayo nahihiya? Eto malamang po ang gagawin na naman nila dito. Kung ano-ano na naman po mga shot nung kanilang mga litrato ang gagawin para lang po ipakita na madami sila. Minsan ang gagawin nila, andyan yung crowd, no? Pipicturean nila yan. Picture dito, picture dito, picture dito. Pero yun lang paulit-ulit. Tapos pagtatagpi-tagpiin nila, pagsasama-samahin nila. No, makita mo, itong tao na to, nakita ko to dito sa kaliwang banda. Tapos yung isa, nandun din sa kaliwang banda. Parang paulit-ulit lang. Parang ginawa lang, tagpi-tagpi. Umaasa pa din kayo, naaawa ako sa inyo. Wala na to. Walang pag-asa, no? Walang pag-asa na makalaya na ang inyong way para palayain siya yung mga technicalities. Wala. Malabo. Di ba? Hindi uubra. Sabi nga natin matagal na nating sinasabi, audience impact, putrages, hindi aalaw yan o hindi i-consider yan. Hindi man lang pag-aaralan ng ICC kung dapat bang palabasin, dapat bang pauwiin si Gonggong, si Digong. Audience impact, magtayo ng entablado para makauwi si Tatay Digong ninyo. Call a friend. Sila Bato de la Rosa paulit-ulit sinasabi na, ayan, talagang magagalit si Trump. Magagalit daw si Trump kasi yung kaibigan niya, yung matalik na kaibigan daw, yung pa ang sinasabi ng mga DDS matalik na kaibigan ni Trump.
Ano, gusto niyo pansinin kayo nun? Busy si Trump, no? Busy si Trump. Unang-una, doon sa taripa o versus doon sa sinusuportahan niyong bansa, China. Nag-iiyakan na ngayon doon sa China. Kasi nag-aalisan na yung mga negosyo. Hmm. Busy si Trump doon. Busy din si Trump kay Elon Musk. Oh. Tapos ipapasak pa, isasaksak pa. Etong si ano, etong si dating Pangulong Duterte. Tragis na. Oh, busy din si Trump doon sa gusto nilang iporsige para sa Amerika yung ano, yung Golden Dome. Tapos ito sasabihin ninyo, tara magmautog tayo sa The Hague, Netherlands, no? Ang venue to be announced pa. Bakit? Secret? Gusto niyo malaman kung saan ang venue nito, mga bossing? Hanap kayo ng ano, ng basketball court, mga kababayan. Hanap kayo yung maliit na basketball court diyan sa The Hague, sa Netherlands. Malamang doon yan. Kasi wala na sumasama ho eh. Madami bang nag-iiyakan? Oh, madami nag-iiyakan ano? Oh, sige.